May kalahating oras nang nakahiga sa may duyang yantok si Marga sa ilalim ng punong mangga. Ang isang paa ay nakabitin sa lupa at inuugoy-ugoy ang duyan. Napalingon siya sa gate nang marinig na may nagbubukas ng gate na bakal. Nagsalubong ang mga kilay ng dalagita nang makita kung sino ang pumasok. Hi sweetheart, si William ang kaibigan at kaklase ng Kuya Patrick niya. Pumalikwas ng bangon ng dalagita at sa naniningkit na mga mata ay hinarap ang binata. Isa ka pa, sa lubong naririto sa nanggagalit na boses. Biglang nahinto sa paghakbang si William na nagtaasan ang mga kilay. Inilahad ang dalawang kamay sa ere. Why? What have I done? Nagtatakang tanong nito. Lalong tumalim ang mga mata ng dalagita. Bakit isinumbong niya sa daddy na nandun ako sa party ni Risa kahapon? Angil niya. Hindi pa ba sapat yung ipinagtabuyan ninyo akong pauwi? Ayon ba? Marahang natawa ang binata. Humakbang patungo sa punong kinatatalian ng duyan. Sumandalito ron at namusa. Oo, yun nga. Sarkastikong sagot ng dalagita. Sweetheart, hindi ako ang nagsumbong. Si Patrick lang. Isa pa kung ako ang kuya mo ay ganun din ang gagawin ko. Siguro naman hindi kaila sa iyo ang uri ng mga kaibigan ngayon na mayroon ng Risa na yun. Paliwanag ni William. Ang Risa na pinag-uusapan nila ay bagong lipat lamang sa kanilang bayan. May 6 na buwan na marahil at dahil hindi naging maganda ang impresyon sa babae ng mga taga-ron dahil malimit itong tumanggap ng maraming bisitang lalaki sa bahay nito. Ang gusto pa ngang maghinala ng iba na gumagamit ito ng bawal na gamot bagaman wala namang makitang ebidensya roon. At sa loob ng 6 na buwan mula nang malipat ay 4 na beses na itong nagpa-party at malimit itong maimbita ang Kuya Patrick niya at si William. At karaniwan na, bagamat hindi direktang sinasabi ng kuya niya, ay naririnig niya sa ibang tao na medyo may pagkawal ang party, lalo na kung medyo gumagabi na. Palibhasa ay tiyahin lang ng babae ang kasama sa bahay. At kahapon nga ay ganoon na lamang ang gulat ni Patrick at William nang datnan doon si Marga, kasama ang dalawa niyang barkada at kaskwela, nila sina Lilibet at Gigi. Nang oras ding iyon ay painaway siya ng Kuya Patrick niya, gayong halos nauna lamang sila ng ilang sandali. Sa mga ito, kahit nang sabihin niyang impitado naman sila, hindi siya pinakinggan ni Patrick. If you don't like Risa and her friends, bakit nandun kayo ni Kuya Patrick? Muli niyang angal. May sinabi ba akong ayoko kay Risa o sa mga kaibigan niya? Amis na tanong ng binata. 2 or 3 of them are also our friends. Ang ibig naming sabihin ng Kuya Patrick mo ay masyado ka pang bata para sa mga ganong uri ng party. Kayo ng mga classmates mo. At kayo ni Kuya Patrick ang mga matatanda na ganun ba? Patuyan niyang sabi. Well, both Patrick and I are 22 and you're just 16. Maliban pa sa may kaunting drinks ay para lang sa mag-boyfriends ang party kagabi. Plus the fact na hindi ka nagsabi ng totoo sa daddy mo, sa totoong pinuntahan mo. But you didn't have to tell that. Grounded tuloy ako. Nangiyak-ngiyak niyang sabi. Ang parusa ng daddy niya sa pagsisinungaling ng pagpunta sa party ay hindi siya allowed na umalis ng bahay pagkagaling sa eskwela sa loob ng 1 linggo. Buhay eskwela, bahay lang ang rutina. Nilapitan ng binata ang dalagita. I'm sorry about that, sweetheart, pero maniwala sa akin. Inapila ko kay Patrick na huwag ka nang isumbong sa daddy mo. May simpatya ang tinig nito. Subalit hindi maalo ang dalagita. Tumalim pang lalo ang mga mata niya. At bakit ba sweetheart ka ng sweetheart sa akin? Hindi mo naman ako girlfriend ha. Tumingala sa itas ng puno si William at nagkamot ng ulo. Pati ba naman yung tawag ko sa'yo mula pa nung elementary kay pinag-iinitan mo? Noon iyon, hindi na ako batang muntik. Itinaas ng binata ang isang kamay at kinulo ang buhok ng dalagita. At may mga crushes ka na ngayon kaya ba ayaw mo nang tawag ko sa iyo, ganun ba? Nakangiti nitong sinabi. Wala kang pakialam ha. Bulyaw niya at sinabayan ng tayo. May lasa ka na uupo ang duyan. Basta huwag kang sweetheart ng sweetheart sa akin. I'll try, natatawang sagot ng binata. But you know how old habits are hard to die. Pagkatapos ay lumakad na papasok sa bahay si William. Nakakailang hakbang na ito nang nilingon si Marga. Nasa loob ba si Patrick? Ewan, iiling-iling na nagtuloy-tuloy sa loob ng bahay si William. Naiwan si Marga na sinusundan ito ng tingin. Sa totoo lang ay matindi ang crush niya sa binata, pero kahit na anong mangyari hindi niya ipaalam dito. O kahit na kanino pa man. Alam din niya hindi lamang siyang may crush sa binata. Kahit ang mga classmate niyang babae ay lantaran ng pag-aaming type ng mga ito, si William. Bakit ba eh? Star basketball player sa ng college department si William. Buko doon ay scholar pa. Hindi dahil atleta ito, kundi dahil talagang matalino ang binata. Idagdag pa ang mga katangiang iyon sa pagiging gwapo nito. Subalit may girlfriend na ito, si Diane, ang miss ng basketball team ng mga ito, at classmate rin ng William at Patrick. Chemical engineering ang kursong kinukuha ng binata at magtatapos na sa taong ito.
Siya man ay magtataos po sa taong ito ng high school. At pagtatawanan siya ng marami pag nalamang kasama siya sa nahihibang sa binata. Kahit minsan ay hindi siya nagpapahalata ng kanyang damdamin, katunayan nga mas ninanais pa niyang pagmasdan ito mula sa malayo kung walang nakakapuna. At kung nasa kanila si William at kausap ang Kuya Patrick niya, ay dumidistansya siya. Ano ba naman ang malay niya na sa dinami-dami ng lalaking nakilala ninyong nagdalagita, ay kay William pa siya nagka-crush. Marami namang nanliligaw sa kanyang mga klase at schoolmates, pero binastid niya yung lahat ang ngayon. Para sa kanya, totoy ang mga ito kumpara kay William. At habang tumatagal, lalo niyang nararamdaman na sumisidhi ang paghangang iniukol niya sa kaibigan at kaklase ng kanyang Kuya Patrick. Subalit pilit pa rin niyang ipinapasok sa isip na lilipas din iyon, na isa lamang iyong puppy love, at hihintay na lamang niyang mawala ang damdaming iyon ng kusa. Matuling lumipas ang mga araw at abalas si Marga at ang mga kaibigan niya sa pag-aayos ng hall sa pagdadausan ng senior prom. Ma'am Portia, pantay na po ba? Si Marga na nakatungtong sa isang hagdan ng kahoy habang kinakabit sa dingding ang mga letterings. Kaunti pa sa kanan, Marga. Yes, that's right. O sige, bumaba ka na dyan. Sinulya pa ng maestrang 3 pang estudyante na naggugupit ng mga kartulina. Oh, girls, break muna. Mamaya na uling 3:30, pupunta muna ako sa office. Bye, ma'am. Nag-chorus pa ang 4 na babae. Oh, Marga, break daw muna. Pupunta ba tayo sa kantin si Lilibet? Anong kantin ang sinasabi mo o holiday ngayon? Si Gigi na tumayo mula sa pagkakasalampak sa baldosa at nagunat. Sa labas ng school lang tayo mag-snack. Hoy, kakakain lang natin ng tanghalian. 1:30 pa lang. Sa bahay na lang kayo mag-snack dahil sabi ng mami magluluto siya ng arroz caldo. Sagot ni Marga na ipinatong sa mesa ang hawak na paste pagkatapos ay nadupo sa dulong mesa. Kung gusto niyo maglalaroan lang tayo ng truth or consequences habang hinihintay natin si Ma'am Portia. Suhestyon ni Lina na lumakad patungo sa isang sulok at kinuha ang isang basyang bote ng soft drinks. Okay lang sa akin kahit anong laro. Si Marga. Boring naman si Gigi. Eh kung panoorin na lang natin ang mga boys na nagpa-practice ng basketball sa court. Di ba Marga na araw ng Kuya Patrick mo? At si William, tumango ang tinanong, I like that Tia. Segunda naman ni Lilibet na may crush din kay William. Mahiya kayo ha. Obvious masyado ang pagpapakita niyo ng crush kay William. Alam naman ninyong may girlfriend na yun. At balita ko'y ubod ng selosis na yan. Si Marga uli. Hay na ako. Iwan ko ba dyan sa dalawang yan, Marga? Parang mga sira. Bukod sa may girlfriend, ay tiyak na hindi kayo papansin nun dahil ang babata natin. Si Laila na naupo sa baldosa at inikot-ingkot ang bote ng soft drinks. Umirap si Lilibet. Ang casual ninyong talaga. Hindi naman kailangan pansinin kami ni William. Okay na yung makita namin si at mangitian kami. Talaga, si Gigi. Kung di ko pa alam na iyang isa dyan ay may crush kay Patrick. Namula si Laila. Ngumiti si Marga. Tulad niya ay sinisikap ni Laila na huwag ipahalata ang crush nito sa kuya niya. Pero hindi nakuhang itago ng dalagita ang malimit na pagsulyap kay Patrick. At malimit itong napapatanga pag nasa paligid ang binata. Hindi naman ganun ka-obvious. Sagot ni Laila na sinisikap maging kaswal ang boses at tumingin kay Marga na nakangiti pa rin. Kayo kulang na lang ay yakapin niyo si William. Nagtawanan ng dalawa nang makita ang pagbablush ni Laila. Sige na nga, magdalaro lang tayo at baka mapikon ka pa. Si Gigi na naupo sa tabi ng eskwela. Sumunod na rin si Lilibet at Marga. Basta kung sino ang talagang susunod ha, si Lilibet. Hindi nagtagal at nagkakatuwa ng 4 na mga dalagita sa paglalaro. Isang ikot ng bote at natapat kay Laila ang bote. Truth or consequence, si Gigi. Consequence, ay teka, truth na lang. Alanganing sagot ni Laila. Nagsulyapan si Gigi at Lilibet. Pagkatapos ay nagbulungan. Nagtatakang nagtinginan si Laila at Marga. O sige, sagutin mo ng totoo ha. Kami sport lang. Si Lilibet na muling sumulyap kay Gigi. Ano ang sinabi sa'yo ni Patrick nang minsang hilahin kanya sa likod ng mga halaman nung isang araw na nag-uwian? Biglang napahugot sa paghinga si Marga. Hindi niya alam yun. Si Laila ay hindi malaman ang gagawin. Pinamulahan ito ng mukha. Foul iyan ha. Ano bang ibig sabihin nun sa akin? Ano nga ba? Kaya nga tinatanong namin eh. Sumagot ka ng totoo. Si Gigi na sinugundahan agad si Lilibet. Ilang segundong hindi nakakaibo si Laila. Muling nagsalita si Gigi. Magkakaibigan naman tayo, diba? Ang sekreto ng isa, sekreto ng lahat. Huminga ng malalim ang dalagita. Gusto niyang siyang partner ko sa senior prom. Kaya raw nila ni William na pumasok sa party. Nagtilian ng dalawa. Nakangiti lamang si Marga na nakatingin sa nakayukong si Laila. Matanda ito ng 1 taon sa kanilang 4. 17.
Matagal na niyang alam na may crush ito sa kanyang kuya Patrick pero hindi niya alam na may katugon mula sa kapatid sa mga gusto niyang managhili sa kaibigan. At least yung crush nito ay crush din nito. And who knows, baka mag-boyfriend ng dalawa kung ang pagbabatayan ay ang nalaman niya ngayon. Patuloy ang pag-ikot ng bote. Si Lilibet ay nautusang magtapon ng lahat ng basura. Si Gigi naman ay pinatastas ang mga naikabit na letterings at muli ring ipinadikit. Pumalik uli kay Laila ang bote at consequence na ang pinili. Pinabili ito ng soft drink sa labas ng school. Hanggang sa matapat ang bote kay Marga. Nagkatuwa ng tatlo. Yun ang unang pagkakatapat ng bote sa dalagita. Sa wakas, si Laila, akala ko ay hindi ka na matataya. Gusto kong isipin ginagamitan mo ng psychokinesis ang bote para huwag matapat sa'yo. Ako ang iisip ng tanong at utos. Iyong mahirap, si Lilibet na nakangiti. Truth or consequence? Consequence, nakangiting sagot ni Marga. Ano pa ba ang maaaring utos gayong halos na gawa ng mga kaibigan? Saglit na nag-isip si Lilibet. Pagkatapos ay pinitik ang dalawang daliri. Alam ko na, napatingin ang tatlo dito. Lumabas ka sa building na ito at ang unang lalaking makasalubong mo within the premises ay halikan mo. Ano? Si Marga na namilog ang mga mata. Paano kung si Mang Tasha ang makita ko? Nang tinutukoy ang janitor, kanila nang ilakita ko siya dyan sa labas. Hoy, ano, di halikan mo sa pisngi nang walang sabi-sabi. Oo nga, Marga, kami sport lahat ha. Huwag kang madaya. Oo na, padabog na tumayo ang dalagita. Kung ngayon lang ako nataya, pinahirapan niyo naman ang utos. At mabigat ang mga hakbang na lumabas ng walang dalagita. Walang dayaan ha, maninilip kami, hiyaw ng tatlo. Tumayo na rin ang mga ito at sinunda ng tayaw si Marga. May 6 na di pa nahalos ang nalalakad ni Marga ay wala pa rin siyang nakitang tao. Sana nga ay wala. Ang utos ay within the premises at sana ay umuwi na rin si Mang Tasha. Kahit basta pisngi ang mukha namang hindi naliligo ang janitor nilang iyon. Ang tatlong nakamasid kay Marga ay pare-parehong napatutok ng bibig ng mapo ng isang taong patungo sa dinadaanan ni Marga. Ay ang daya, sana ako na lang si Gigi. Saway ni Lilibet, huwag kang maingay, magtago tayo. Naglakad pa at nagulat si Marga nang sa pagtaas niya ng mukha ay makitang makakasalubong niya si William. Napahinto siya pa sa paglalakad. William, bulalas ng dalagita. Sunod-sunod ang tahip ng dibdib niya. Of all the persons in the world, pwede namang kuya Patrick niya. Oh sweet, Marga, bakit para kang nakakita ng multo dyan? Si William na nagtaka sa pagkatigalgal niya. Hindi malaman ng dalagita ang gagawin. Nilingon ang tatlo sa building. Nakita niyang sumenya sa mga ito na gawin ng utos bago muling umatas. Sinunda ni William ang nilingon niya. Sina Laila ba yun? Tapos na ba kayong mag-decorate ng hall? Ang kuya ko. Nagkakandautal siya. Paano ba niya lulutos sutan ito? Kanina pa umuwi. Pauwi na nga rin ako. Kanina pa tapos ang practice ako na lang ang nahuli. Bakit ba? Isang lingon pa uli sa tatlo ang ginawa ng dalagita. Naiinip na mga ito. Siya naman ay parang gusto nang maiyak. What's wrong, sweetheart? Muling tanong ng binata na nagsalubong ang mga kilay. May problema ba sa loob? Ay William, naglalaro kami ng truth or consequence. Ako ang tayo. Oh, at ano ang iniutos sa'yo? Nangyuko ng ulo ang dalagita. Huminga ng malalim bago alanganin tumingin dito. To kiss you, rather kung sino ang kauna-unahang makita kong lalaking dadaan dito. Sandaling hindi nakakibo si William. Napatitig sa dalagita pagkatapos ay ngumiti. Really? Well, I'm glad na ako ang napadaan. Muling sinulya pa ng kinaroroonan ng tatlo na biglang nag-atrasan patago. Wala bang ibang paraan para makalusot ka sa utos sa iyo? Amis na tanong ng binata. Iling ang sinagot ng dalagita. They were all sport pagdating sa turn nila. Mahinang sagot niya. Ilang segundong katahimikan ang lumipas. Maya-maya ay kumislap ang mga mata ni Marga at tumingala sa binata. May paraan.